Sa pagbabalik ni Damian Lillard sa Portland Trail Blazers, over the weekend on a 3-year deal, he will team up sa kauna-unahang pagkakataon, kasama ang guard na si Jrue Holiday, na na-trade mula sa Boston Celtics to the Trail Blazers, earlier this month. Sina Lillard at Holiday have been tied together, mula nang ipinadala ng Trail Blazers si Lillard sa Milwaukee Bucks, for Holiday noong 2023, si Holiday ay pagkatapos ay na-trade days later ng Celtics. Though, ito ang magiging unang pagkakataon ni Lillard at Holiday sa parehong koponan, they previously developed ang kanilang relasyon, after ng trade na iyon, dahil inupahan ni Lillard ang bahay ni Holiday sa Milwaukee during his time with the Bucks. Naalala ni Lillard noong Miyerkules na isang major issue, habang nag-rent siya sa bahay ni Holiday, mahina daw ang wifi. Ang dalawang players ay nag-usap in large part, so Lillard could complain kay Holiday, tungkol sa wifi. Si Lillard ay kukuha ng more of a mentor or assistant coach type role ngayong season, habang siya ay nag-recover mula sa isang torn Achilles, ngunit sa wakas, teammates na sila ni Holiday, at ang dalawa, should get to play alongside each other in 2026 hanggang 2027. Ang 26-year-old guard, na si Jordan Goodwin ay nasa kanyang susunod na kabanata. Hindi rin nagtagal pagkatapos siya ay na-waive ng Los Angeles Lakers upang magkaroon ng room para sa veterano na si Marcus Smart. Ang Phoenix Suns have claimed Goodwin, of free agency waivers, yan ang report ni Shams Charania noong Huwebes ng hapon. Sa kanyang recent campaign, si Goodwin ay nag-average ng 5.6 puntos, 3.9 rebound, at 1.4 na assist sa buong 29 na laro na nilalaro, 5 sa mga ito ay starting lineup at naging isang role player down the stretch, para sa Los Angeles. Sa Phoenix, kung saan ang offseason ay full of action, ang Bradley Beal buyout, at ang Kevin Durant trade ay ang mga highlights, si Goodwin ay sasali sa isang core, kasama sina Devin Booker at kamakailang pagkuha ni Dillon Brooks at Jalen Green. Ang Los Angeles Lakers at ang Golden State Warriors, ay lumilitaw na magkaroon ng interes sa pag-improve ng kanilang defensive rotation, habang lumilitaw na si Keon Ellis, bilang isang potensyal na target, para sa parehong mga koponan. Ang Los Angeles Lakers at ang Golden State Warriors ay presented as active players sa offseason na ito. Habang ang Purple and Gold ay gumawa ng mga necessary roster upgrades, at ang Dubs ay hindi pa gumawa ng anumang noteworthy moves hanggang ngayon. Ang isang trend that has been seen from both teams ay ang kanilang diskarte patungo sa pagpapabuti ng kanilang depensa. Ang Lakers ay nagpakita ng ilang initiative in this department, kasama ang pag-sign ni Marcus Smart, spurred by the recruitment effort sa kanilang superstar na si Luka Doncic. Samantala, mayroong isang growing expectation na makumplito ng Golden State ang pag-sign ng isang capable defensive guard na si DeAnthony Melton, kasama ang isang solidong veterano na big man na si Al Horford. With defense becoming the theme, iminungkahi ng mga kamakailang ulat na ang parehong mga koponan ay nagpakita ng interes sa Sacramento Kings guard na si Keon Ellis. Si Ellis ay coming off sa kanyang ikatlong season sa NBA. Sa 25 taong gulang, he displayed immense talent bilang isang point of attack defender para sa Kings, nag-average ng 1.5 na steals bawat laro, he proved to be a disruptive defensive presence. Habang ang kanyang offensive output ay limitado noong nakaraang season dahil nag-average siya ng 8.3 puntos, 2.7 rebound, at 1.5 na assist sa bawat laro, nagpakita siya ng incredible perimeter shooting ability, sa perimeter na may average na 43.3% from beyond the arc. Ang Golden State ay nagkaroon ng isang komplikadong offseason kasama si Jonathan Kuminga. Kahit na ang 22 taong gulang na forward ay humiling ng isang trade, ang koponan ay nag-aalangan na ilipat siya. Sa kasalukuyang juncture, inaasahang mapanatili siya ng Warriors na may pag-asang makumplito nila ang isang trade bago ang deadline. Ang ulat ni Sidery ay hindi nagpapakita ng isang positive outlook para makuha ng Warriors si Ellis. Considering na ang initial package ng Sacramento para kay Kuminga ay kasama si Devin Carter at isang handful of second-round picks, it is abundantly clear na ang Dubs ay could do better. Ang mga pagkakataon ng Los Angeles na makuha ang guard ng Kings will improve dahil ang daan para sa Golden State ay increasingly challenging. With this in mind, gayunpaman, ang rumored trade package ng Lakers para sa Kings ay seems interesting. Upang makuha si Ellis, ang Purple and Gold ay sinasabing mag-package ng isang solidong veteran contributor in Gabe Vincent, kasama ang isang mahalagang 2032 second-round pick. Habang ang package na ito ay seems to work on paper, ang Lakers ay maaaring overpaying in salary to land the 25-year-old.
Ang value ng kontrata ni Vincent sa $11.5 million ay higit na malaki kaysa sa $2.3 million ni Ellis sa susunod na season. In addition to this, ang Purple and Gold are sweetening the deal with a second round pick. Habang ang deal na ito ay maaaring magkaroon ng ilang mga benepisyo para sa Lakers, maaaring hindi ito gawin ng Kings. Ang Sacramento ay nagpakita ng maraming faith sa kanilang batang guard. Bagaman mahirap na maunawaan kung anong direksyon ang pinasok ng prangkisa, it wouldn't be wise for them na isukol si Ellis para kay Vincent at this stage. Ang deal na ito ay nagtataas din ng mga katanungan para sa Lakers. With the addition of Smart, ang Purple and Gold ay nakakuha ng isang mahusay na point of attack defender. Ang profile para kay Ellis ay katulad ng kay Smart na making the acquisition somewhat unnecessary. Sa halip, ang Lakers ay inaasahan na magpakita ng interes sa trade para sa alinman sa defensive support o outside shooting kasama si Kentavious Caldwell-Pope na umuusbong bilang target. With a clear focus on fitting an offensive system na minamaneho ni Luka Doncic, maaaring unahin ng Los Angeles ang spacing at two-way wings over overlapping profiles. Samantala, ang Golden State ay magpapatuloy sa hangarin ng reliable big men and wing playmakers upang punan ang kanilang roster.